buhay natin. Wala tayong kapayapaan, binigyan tayo ng kapayapaan. Walang direksyon ang buhay natin, binigyan ng direksyon ang buhay natin. Mga kapatid, kaya tayo, para makagawa ka sa Diyos, gawin mong totoo ang mga naririnig mo. Purihin ang Panginoon. Alam nyo mga kapatid, ito ang naging dahilan, ang Israel hindi nakarating sa lupang pangako. Yung salita na kanilang narinig, wala silang full conviction. Basahin natin ang Hebreo. Excuse me. Kabanatang 2, ganito po ang sinasabi sa talatang 1. Ang sabi, for this reason, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Sa Tagalog, pakatantuin mo ang bagay na iyong narinig. Baka ikaw makahulagpos. Kagaya ngayong convention, ang dami nating naririnig. Hallelujah. Mga kapatid, kamusta ang ating pakikinig? Ang dami nating naririnig. Gaano ang conviction mo na yang iyong pinapakinggan, lalo ang salita ng sugo ng Diyos, yan ay tunay na salita ng Diyos. At pagkat yan ay salita ng Diyos, ay dapat isakatuparan. Ang Israel, mga kapatid, sa dinami-dami ng itinuro at ipinangaral ni Moises, unbelief. Unbelief pa rin ang nagnaig sa kanila. Kaya, ang sabi mga kapatid sa Hebreo 3:19, ang kasalanan ng Israel ay sin of unbelief. Dito sa Hebreo, sa chapter 3, sa verse 19. Ang sabi, mula sa 18, and to whom he did swear that they should not enter his rest, but to those who were disobedient, and so we see that they were not able to enter because of unbelief. Ito mga minamahal eh. Kaya, sa halip na sila ay maging masagana sa gawa, sa kawalan ng pananampalataya, sila'y sumagana sa pagbubulong-bulong. At huwag nawang mangyari sa atin yan. Purihin ang Panginoon. Mga minamahal, kaya para tayo maging masagana sa ating mga paggawa sa Diyos, tanggapin mo with full conviction ang naririnig mo na iyan ay salita ng Diyos. At sa Bible, ang unbelieving heart is an evil heart. Basahin natin ang sabi sa Hebreo, sa Kabanatang 3, sa talatang 12. Ang wika ng kasulatan ay ganito. Take care, my brethren, lest there should be in any one of you an evil heart, unbelieving heart, in falling away from the living God. Tingnan mga kapatid, kaya nakikinig ang tao, pero ang puso hindi tumatanggap. Walang full conviction, unbelieving heart. At ano ang sabi mga minamahal? Yan pa lang, may unbelieving heart is an evil heart. Masama ang puso niya. Hindi niya tinatanggap ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya ang Israel, sinumpa ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa lupang pangako. Hindi kayo makakapasok sa aking kapahingahan. Mga kapatid, ganyan ang nangyari sa unang mga kasama ni Apostol. Oh, totoo yan. Mga minamahal, kasama ng sugo. Hindi pala naniniwala. Isipin mo yan. Nung kukunin nga itong lote, hindi pa to Dahil yung portion na yan, yun ang huli. Ito pang una noon. Yan, ito pa lang. Mula tayo doon, sa lumang kapilya. Maalikabok. Pagka malakas ang ulan, umaapo yung tubig doon, pumapasok sa loob ng kapilya. At yung ibang mga kapatid, nanguhuli pa ng dalag sa loob ng kapilya. Baka may napapaligo na dalag. Sabi ng sugo ng Diyos, ito kailangan makuha, magdadaon tayo. Kinausap niya yung engineer. May pera siya. O siya may pera.
O sige raw. Pero bandang huli pala, ayaw. Brother, but noon, payag ka, ngayon ayaw mo. Alam mo ang isip niya, sabi niya, kumawasak ang iglesia. Paano ako? Mga kapatid, kasama ng sugo, ang isip, ang iglesia, mawawasak. Hindi pangyayarihin ng Diyos yan. O, ito mo, biyaya ng Diyos, nakuha din. Pagkatapos, nakuha pa natin yung kabila. At dito lamang sa palibot-libot ng Marikina, biyaya ng Diyos, maraming mga lupa dito. Magugulat ka pag pumasok ka, baka hindi mo alam sa church na pala rin yan. Purihin ang Panginoon. Paano yung nagsabi ng ganon? Mga kapatid, siya ang nawasak. Pati kabuhayan niya nawasak. Ngayon, hindi tayo nagpe-pray ng masama sa ating kapwa. Pero balita ko ngayon, nagka-cancer at ngayon patay na. Isipin nyo, ganyan ang Israel. Kaya itong nangyari ngayon sa Fort Watch, hindi nila naranasan ngayon yan. Sino nakaranas? Sa biyaya ng Diyos, kami ngayon, na noong maliliit pa, mga bata pa, hanggang sa ngayon ay kasama ng sugo ng Diyos. Kumbaga sa lupang pangako, kami ang nakasampa sa promised land. Sila, hindi na nila nakita to. Yung abogado, na ganun din, mga unang convert yan na walang conviction, full conviction sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi na rin nila natuntungan ang lugar na ito. At yung abogado, nabalitaan ko, patay na rin. Hindi tayo nananalangin ng masama. At sila gumawa ng masama sa sugo, gumawa ng masama sa iglesia, sige ang kanilang paninira laban sa iglesia. Mga kapatid, wala ring naniwala na sa kanila. Ngunit ang iglesia ng Panginoon, patuloy na pinalalago ng Panginoon. Faith leads to work. Pag ikinanampalataya sa salita ng Diyos, with full conviction, siyempre, pag meron kang full conviction, you have faith. At itong pananampalataya ngayon, magdadala sa iyo sa paggawa. Halimbawa, si Noe, sa 11:7, naniniwala si Noe sa Diyos Sabi ng Diyos kay Noe, magpapadala ako ng gunaw. Gumawa ka ng daong. Hebrew 11:7. Sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos ay naganda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan. O, nakita nyo? Anong sabi ng Diyos kay Noe? Ito. Magpapadala ko ng gunaw. Ganoon po ba? Gawa ka ng daong? Opo. Kaya nga doon sa film na The Bible, nagtatanong yung mga anak ni Noe. Sabi ng mga anak ni Noe, Father, kumbaga yun ang tanong talaga bang ang Diyos nagsalita sa iyo? Did God really speak to you? Alam niyo, sabi ni